kahit ang pinakamasamang nilalang ay kayang patawarin ng Panginoon. Patawarin mo ako, Ama, sa pagyakap ko sa kapangyarihan ng demonyo. Ang Zamboanga del Sur ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Tangway ng Zamboanga sa Mindanao. Lungsod ng Pagadian ang kapital nito at napapaligiran ng Zamboanga del Norte sa Hilaga, Zamboanga Sibugay sa kanluran, Misamis Occidental sa Hilagang Silangan. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1957. Walang eksaktong lugar. Zamboanga del Sur. Kasagsagan noon ng pananalasa ng mga aswang na tinatawag na awok. Ito ay may kakayahang mag-anyong baboy ramo, kung saan ito rin ang punteriya ng mga lokal sa pangangaso. Pero ang nangyayari, sila ang napapatay ng baboy ramo dahil ito pala ay isang aswang. Dumagdag pa ang mga mandaragit na aswang na kadalasang naging biktima ay mga bata. Animoy nilukob na ang bayan ng mga nilalang ng dilim. Nakakagapi naman ang mga nilalang na ito ng mga antingero sa lugar. Kaya lang, sa sobrang dami nila, ay hindi na sila kinakaya ng mga iilang antingero lamang. Ang iba sa kanila ay sumuko na at nakiisa sa mga tao na lumikas na lamang sa bayan. Sa maniwala man kayo o hindi, pati mga mambabarang at manggagaway ay nakisali na rin sa labanan dahil wala nang pinipili ang mga aswang. Lahat ay inaatake na nila. Hanggang sa nasakop na nga nito ang buong bayan at ginawa nila itong pugad. May isang manggagaway na talagang nanindigan na ipaglaban ang kanyang lugar. Isang gabi, habang nagsisitakbuhan na ang mga tao, walang awang nilipol ng mga aswang at tumayo ang manggagaway sa gitna. Sa abot ng kanyang salamangkang itim, ay pilit niyang nilabanan ang mga awok at mga mandarigit. Naganap ang digmaan sa pagitan ng mga aswang at mga elementong lupa. Kaliwa, laban sa kaliwa. Subalit, talagang dinaig ng napakaraming puwersa ng mga aswang ang manggagaway. Napaluhod na lamang ito at nagwika ng, "Panginoon, alam kong walang kapatawaran ang pagsanib ko sa dyablo. Pero nagsusumamo ko na iligtas niyo ang bayan na ito. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ama, patawad." Huling salitang binanggit ng manggagaway at biglang kumulog at naglikha ng isang napakalakas na kidlat na sa loob ng ilang segundo ay nagbigay ng liwanag sa buong lugar. Sa lupa kung saan tumama ang kidlat ay may naaninag ang manggagaway na isang imahe ng lalaki. Naglabas ito ng napakahabang latigo at inatake ang mga aswang sa paligid nito. Sa bawat pagtama ng latigo sa katawan ng aswang, ay agarang nagiging abo ito. Hindi mabilang na mga aswang ang umatake sa lalaki. Subalit, lahat ng mga iyon ay naglaho na parang bula kapag natatamaan sila ng latigo. Walang kahirap-hirap na nilipol ng lalaki ang mga aswang. Marahil na pagtanto ng mga ito
na wala silang kalaban-laban sa lalaki at nagsipulasan na lamang sa lahat ng direksyon at tuluyan ng tumahimik ang paligid. Marahang lumapit ang lalaki sa kanya at ramdam na ramdam ng manggagaway ang napakalakas nitong enerhiya. Mula sa pagkakaluhod ng manggagaway ay napasubsob na lamang ito sa lupa, sa labis na pasasalamat at takot na rin sa lalaki. Dahil sa taglay nito ay nanginginig na ang buong kalamnan ng matanda. Kahit ang pinakamasamang nilalang ay kayang patawarin ng Diyos. Humayo ka at magbalik loob sa ating Ama. Uwi ka ng lalaki at sa muling pagkadilat ay naglaho na ito sa kanyang paningin. Isang umaga, may isang matipunong lalaki ang lumapit kay Marshall. Nakiusap ito kung maaari ba siyang makisali sa gapasan. Tiningnan ni Marshall mula ulo hanggang paa ang lalaki. Nakatayo ito at may hawak na salakot. Ito ay bago sa kanyang paningin. Ang sabi naman ng lalaki na isa siyang manlalakbay at kasalukuyang naghahanap ng lugar na matitirhan at kanyang mapapasukan. Natawa na lamang si Marshall dahil sa tindig at ayos ng lalaki. Ay tila wala itong bahid ng kahirapan sa buhay. Maputi at napakakinis ng balat. Nang biglang lumapit ang katiwala at inulat na kukulangin sila ng tao sa araw na iyon dahil ang iilan sa mga ito ay magdamag na nag-inuman at hindi na nakabangon sa kalasingan. Nako, napakawalang kwentang tao talaga. Nagkapera lang, ayun at inubos na naman sa alak. Iho, sigurado ka ba na gusto mong pasukin ang trabahong ganito? Wika nito habang tumingin sa lalaki. Opo, kayang-kaya ko po yan. Nakangiting tugon ng lalaki at nagpakilala na din bilang si Topeng. O sige, mag-umpisa ka na. Wika dito ni Marshall. Si Marshall ay nagmamay-ari ng 10 ektarya ng lupain na ginawang taniman ng palay. Panahon ng gapasan, kaya halos abala ang mga tao sa kanilang lugar. Sa pagtatapos ng trabaho sa araw na iyon, ay nagbibigay agad ng pasahod si Marshall at sa pagkatapos ng gapasan ay tsaka lamang ito nagbibigay ng palay sa mga gumagapas. Sa pag-oobserba ni Marshall kay Topeng, ay namangha ito dahil sanay na sanay ang lalaki sa ginagawa nito. Yun nga lang, labis pa din ang pagtataka nito dahil wala talagang bahid na kasanayan sa trabahong iyon ang lalaki. Pinagtitinginan na rin itong si Topeng ng iba pang manggagapas dahil mas mabilis pa itong kumilos kesa sa kanila. Ilang metro na ang layo ni Topeng kumpara sa mga kasabayan nito. Sa oras ng pananghalian ay nakatayo lang si Topeng sa gilid ng kamalig habang pinapagpagan ang sarili subalit animoy nahihiya sa libreng pakain ni Marshall. O, Topeng, hindi ka ba nagugutom? Lumanta ka na doon, baka maubusan ka pa. Sambit dito ni Marshall. Kalahating oras bago matapos ang trabaho sa araw na iyon, ay pinahinto na ni Marshall si Topeng. Napailing na lamang ang matanda dahil sa layo na ng inabot ni Topeng. Nahihiwagaan talaga si Marshall sa binatang ito.
Ayon kay Topeng, nagmula pa siya sa kabilang bayan. Isa na rin siyang ulila at ninais niya na magbuo ng panibagong bahay sa lugar na ito. Sa katunayan, may konti silang sakahan at iyon ang sinasaka ni Topeng mula pa noong nagbinatilyo ito. Sa isip ni Marcial ay hindi siya naniniwala sa lalaki dahil taliwas ang mga nakikita niya sa sinasabi ng binata. Hindi tuloy maiwasan na mag-isip si Marcial ng kakaibang bagay. Hinala niya na baka isang engkanto ang binatang nasa harapan nito. Kaya hindi na lamang nag-usisa pa ang matanda at ibinigay na nito ang sahod sa araw na iyon. "Oh, Topeng, pinauna na kita dahil sa malaki na ang nagapas mo. Mukhang tatapusin mo pa yata ang gapasan sa isang araw lang. Basta, bukas na lang ulit, ha?" Wika dito ni Marcial. "Ah, ganun po ba? Maraming salamat po, Manong Marcial." Tugon naman ng binata. "Oh, oy kayo dyan. Ba't hindi nyo gayahin si Topeng? Ang kukupad nyo naman." Sambit ng matanda sa mga trabahador nito. Samantala, sa balkonahe ng bahay ni Marcial, nagkakape ito habang nakatanaw sa palayan na natatamaan ng liwanag ng buwan. Iniisip pa rin niya si Topeng. Kung dati ay pinamumugaran ng aswang ang kanilang bayan, baka naman sa ngayon ay mga engkanto naman ang sasakop sa kanila. Dahil sa nagdududa nga itong si Marcial, ay pinatawag niya ang isang katiwala at pinamanmanan niya itong si Topeng. Manong, ngayon ko na po ba gagawin? Gabi na po. Baka po kasi may aswang." "Nako, Estong, wala nang aswang sa lugar natin. Baka ikaw ang aswangin ko. Sige na, lakad na." Utos dito ni Marcial. Isang oras ang binigay ni Marcial kay Estong at bumalik na nga ang katiwala. Ayon sa ulat nito, nakatira si Topeng sa isang kubo sa paanan ng bundok. May sulo na nakatarak sa bakuran nito at may gasera naman sa loob. Wala naman siyang nakikitang kakaiba sa binata. Mag-isa lamang ito at umalis na rin si Estong sa lugar noong napansin niya na tila natutulog na ang binata. Dumating na ang bukas at sumunod pa na mga araw, hanggang sa natapos na ang gapasan. Kahit anong pagsisipat ang gawin ni Marcial, ay ordinaryong tao lamang si Topeng. Maliban na lamang sa bilis nitong gumapas. Pinagmasdan pa ni Marcial ang binata habang buhat ang isang sako ng palay at nakikipagbiruan pa ang binata sa mga kasamahan nito. "Kung sino ka man talaga, Topeng, sana kapayapaan ang hatid mo sa lugar namin. Ayaw ko nang mangyari pa ang nangyari noon." Wika ni Marcial sa kanyang sarili. Si Christopher alias Topeng Vargas ay nagmula sa katimugan ng Zamboanga del Sur. Bago isinilang si Topeng, ay katakot-takot ang mga nilalang na umaaligid sa kanilang bahay. Habang nagpapaanak ang komadrona, ay nakabantay naman sa labas ng bahay ang ama nito na may sandatang sibat. Takot na rin ang komadrona sa dami ng aswang na nakapalibot sa bahay. Sa katunayan, ay nagro-rosaryo ito habang nagpapaanak at isinabit na lamang ang rosaryo sa leeg nito. Sa pag-iyak ng sanggol, ay naging agresibo na ang mga aswang. Matapos nitong ayusin ng komadrona,
at naitabi na sa ina, ay biglang nawasak ang dingding at tuluyan ng nakapasok ang gabunan. Sa takot ng matandang kumadrona ay hinimatay ito, habang nagsisisigaw naman ang babae sa labis na takot. Agad na pasugod ang asawa nito sa gabunan, ngunit binalibag lamang siya nito, dahilan sa pagtilapon niya sa labas ng kanilang bahay. Habang nakadapa ang ama ni Topeng, ay kitang-kita niya ang pag-agaw ng gabunan sa sanggol. Pinilit niyang makatayo, subalit may biglang bumagsak at nasira ang kanilang bubong. Isang napakaliwanag na nilalang na may maputing pakpak ng ibon ang umatake sa gabunan. Narinig na lamang ng lalaki ang pag-atungal ng gabunan, hudyat ng kamatayan nito, at agarang nagsipulasan ang iba pang mga aswang sa paligid. Ilang segundo lang ang nakalipas ay naglaho na ang maputing nilalang na iyon. Isang anghel! Isang anghel! Ang tanging wika ng ina ni Topeng nang madatnan ito ng kanyang asawa. Pinakalma na lamang ito ng asawa dahil sa gulat na gulat nitong itsura. Naniniwala ang mag-asawa na iniligtas ng anghel ang kanilang anak na si Topeng. Nagising naman ang kumadrona na maayos na ang lahat. Inilihim ng mag-asawa ang tunay na nangyari sa gabing iyon. Gayunpaman, lumaking malusog at masigla ang bata. Pakiramdam ng mag-asawa ay nagdulot ng swerte sa kanila itong si Topeng dahil naging mas maayos ang kanilang pamumuhay. Hindi rin nila makakaila ang mga kakaibang nagagawa ng bata habang lumalaki ito. Pilit naman nilang pinagtakpan ang mga kakayahan ng bata sa kadahilanang umiiwas sila sa baka kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao. Isa sa kakayahan ng bata ay ang paggaling agad ng sugat nito sa loob lang ng ilang segundo. Minsan na kasi itong nahulog sa hagdan at nagkaroon ng malaking sugat sa noo. Subalit, hindi man lang ito umiyak at sa pagkalong ng ina ay tumambad sa kanya ang malaking sugat. Napatitig na lamang siya dahil unti-unting naghihilom ang sugat at kahit konting bakas nito ay wala na siyang nakita. Hanggang sa nag-edad na ito ng 10 taon. Dito na nagsimula na nakikipaglaban na ang bata sa mga nilalang ng dilim. Sa tuwing nakikipaglaban ang batang Topeng, ay may inilalabas itong espada at kusa ring nawawala pagkatapos ng laban. Hanggang sa nagbinata na itong si Topeng. Isang gabi ay muling nagpakita ang anghel na minsang nagligtas kay Topeng noon. Napapaluhod na lamang ang mag-asawa nang masilayan ang nakalutang sa ere na lalaking may napakalapad na pakpak. Binanggit ng anghel na si Topeng ay ang itinakdang mandirigma sa lupa at bilang isang mandirigma ay kailangan itong mabuhay mag-isa upang hindi magkaroon ng hadlang sa kanyang pakikidigma sa kampon ng kasamaan. Kinuha ng anghel ang mga magulang ni Topeng. Hinawakan ng anghel sa ulo ang nakaluhod na binatang Topeng at naglaho kasama ang mga magulang nito. Kasabay sa paglaho ng anghel ay ang paglitaw ng latigo sa harapan ng binata. At ito ang ginamit niya sa paglipol sa mga aswang na minsang nagpugad sa isang bayan. Ang lalaking nakita ng manggagaway ay walang iba kundi itong si Topeng. Samantala, isang umaga,
Biglang napadalaw si Marshall sa bahay ni Topeng. Nadatnan niya ang binata na nagsasampay ng mga damit. Palakad-lakad ang matanda na umaaligid kay Topeng habang nakataas noo at nasa likod nito ang mga kamay. Topeng, Topeng, kung ano man ang binabalak mo sa lugar na ito, hindi ka magtatagumpay. Dediretsuhin na kita. Binatang Engkanto. Ang lugar namin ay minsan ang sinakop ng mga aswang. At doon mismo sa gitna ng aking lupain ay lumitaw ang aming tagapagligtas. Kaya ikaw, mas mabuti pang umalis ka na sa lugar na ito. Matapang na wika dito ni Marshall. Hindi naman mapigilan ni Topeng na mapangiti sa inasta ng matanda. Tumitig siya kay Marshall at marahang lumapit habang napapatras naman ito. Kung ako nga ay isang engkanto, dapat matakot ka na. Pabirong paninindak ni Topeng. Gumuhit sa mukha ng matanda ang takot at agad itong napatakbo palayo. Natawa at napailing na lamang si Topeng sa nangyari. Humahangos na dumating ng bahay ang matandang si Marshall. Sinalubong naman siya ng tanong ng kanyang asawang si Petring. Ayon kay Marshall, hindi nga siya nagkamali sa hinala niya sa binatang si Topeng. Dapat ay isang guni niya na ito sa tagapangalaga ng lugar. Walang iba kundi ang manggagaway na si Celso. Simula nang masilaya ni Celso ang lalaking nagligtas sa bayan, ay nagbalik loob na ito sa Panginoon. Ang mga aral nito sa kaliwa ay iwinaksi niya na. Kahit nasa kanan na ang kanyang taglay, ay hindi niya itinuring ang sarili bilang albularyo o isang ermitanyo. Dahil nga sa kanyang pinagmulan na kasamaan, ay mas nararapat na mananatili ang kanyang pagkamanggagaway sa mabuting paraan. Sa mga natirang aswang noon ay inubos ito lahat ni Celso gamit ang kapangyarihan ng kanan. Pagsapit ng hapon, bumisita si Marshall sa manggagaway kasama ang iilang tauhan. Agad nitong inilahad ang tungkol kay Topeng. Base sa kwento ng matanda, ay wala namang nakikitang problema si Celso. Kung ito ay puting engkanto, ay baka magbibigay pa ito ng swerte sa palaya ni Marshall. Sa narinig nito ay tila umigting ang tenga ng matanda. Kung magbibigay nga ito ng swerte, ay dapat na kukunin niya itong regular na tauhan. Upang makasiguro ay inaya ni Marshall na puntahan nila ang binata. O sige Marshall, sasama na ako. Tugon dito ng manggagaway. Bago magtakip silim ay nagtungo sila sa bahay ni Topeng. Sa bakuran lamang sila na natili alinsunod sa payo ni Celso. Matapos nilang magbigay galang, ay bumukas na ang pinto at lumabas na ang binata. Nag-iba naman ang pakikitungo ni Marshall sa binata. Naging mapagkumbaba na ito. Subalit, laking pagtataka niya dahil si Celso ay tila nakakita ng aparisyon. Diyos ko po, ikaw nga. Ikaw nga. Gulat na wika ni Celso hanggang sa lumuhod at yumuko ang manggagaway sa harapan ng binata. Takang-taka naman si Marshall sa nangyayari at pilit niyang tinatanong ang manggagaway. Tumugon si Celso na nakaluhod pa rin. Ayon dito, ang binatang nasa harapan nila ay ang taong nagligtas sa buong bayan laban sa mga aswang. Tanging pagngiti ang itinugon ng binata hanggang sa ito'y nagwika ng, "Kamusta ka na, manggagaway? Batid ko ang pagpapanatili mo ng kaayusan sa lugar na ito." Wika nito.
Dahil sa lalaman ay luluhod na sana si Celso, ngunit nagwika ang binata na hindi nila kailangan lumuhod. Hindi nila dapat sambahin ang tagasilbi ng Panginoon. Sa natuklasan ni Marcial ay labis-labis na paghingi ng tawad ang ginawa niya. Subalit, ngiti lamang ang tugon ng binata. Pinatuloy sila sa loob ng bahay nito. Laking pagtataka ng mga panauhin dahil taliwas sa itsura ang loob ng bahay kumpara sa labas. Kung titingnan sa labas, ang bahay ay maliit, gawa sa pawid at kawayan. Subalit ang loob nito ay gawa sa matibay na mga puno. Makintab ang sahig na gawa sa marmol at may mahabang mesa kung saan sila naroroon. Hindi na lamang nagtanong si Marcial kung bakit iba ang sa labas ng bahay. Matapos makahigop ni Celso ng kape, ay nagtanong ito sa binata kung bakit siya nagbalik sa lugar na ito. Ayon sa binata, isang pangitain ang ipinakita sa kanya ng anghel. Hindi magtatagal ay muling sasakupin ng mga aswang ang bayan. Magbabalik sila, dala ang matinding paghihigante. Kaya kinakailangan ni Topeng ang tulong at kooperasyon ng mga tao. At kaya rin siya kay Marcial unang lumapit dahil alam niya na maimpluwensya ito sa kanilang lugar. Teka, ibig sabihin makikipaglaban din ako sa mga aswang? Takot na tanong dito ni Marcial. Tumugon naman ang binata na hikayatin ni Marcial na maging mapagmatsyag at bantayan ng mga tao ang bawat isa. Habang si Celso naman ay magbibigay ng kaalaman sa mga tao kung papaano lalabanan ang mga nilalang ng dilim. At sa huling kahilingan ng binata, kinakailangan niya na may magsosuporta sa pagpapagawa ng mga patalim laban sa mga aswang. O Marcial, ikaw na ang bahala sa pagpapagawa ng mga itak at sibat. Sambit ni Celso. Akmang papalagsa na si Marcial. Subalit ayon kay Celso, aanhin ang yaman kung wala nang makikinabang dito. Ang tagbong iyon ay naging maliit na pagpupulong bago tuluyang umalis ang mga panauhin at nagtanong si Celso kung kailan mangyayari ang pangitain ng binata. Sa pagpahid ng dugo sa haring buwan, tugon dito ni Topeng. Kinabukasan, habang hindi pa panahon ng taniman, ay pinatawag ni Marcial ang mga tauhan at ito ay kanyang pinulong. Nagkaroon naman ng diskusyon ng mga tao dahil sa sinabi ni Marcial tungkol sa pagbabalik ng mga aswang. Hanggang sa dumating na rin si Celso at pinatunayan niya ang mga katagang binitawan ni Marcial. Nagtalaga rin ng tao si Marcial na dadalhin sa kanya ang pinakamahusay na panday sa bayan. Laking tuwa naman ni Celso dahil sa buong pagsuporta ni Marcial sa layunin ng binatang si Topeng. Celso, ayoko nang mawala ng mga mahal sa buhay dahil sa mga demonyong yon. Seryosong wika dito ni Marcial. Isa ang mga magulang ni Marcial na dinukot ng mga mandaragit at hindi na natagpuan kahit kailan. At ngayon, hindi na niya hahayaan na kahit isa sa miyembro ng pamilya niya ang muling mapahamak. Makalipas ang ilang araw ay dumating na ang tatlong panday. Kinausap ito ni Marcial at ipinaliwanag kung anong uri ng itak ang ipapagawa nito at ilang peraso. Nagbigay agad siya ng paunang bayad
at kailangan niya na ito sa lalong madaling panahon. Habang si Celso ay nagpapagawa ng mga taguan sa ilalim ng lupa sa bawat bahay. Matapos ang halos 1 buwan na pagpapagawa ng mga taguan, ay hinikayat naman ng manggagaway na magsasanay sa pakikipaglaban sa mga nais matuto, lalaki man o babae. Habang nangyayari ang lahat ng mga ito, ay masaya naman na pinagmasdan ni Topeng ang pagkakaisa ng mga tao. Subalit sa tuwing may isip niya ang pangitain, ay matinding kalungkutan ang namumutawi sa kanyang sarili. Nagtungo si Topeng sa isang burol. Doon ay kita niya ang malawak na bayan na minsan ang sinakop ng mga aswang. At nagbabadya na naman ang isang dilubyo na maaaring uubos sa lahat. Tumingala sa langit ang binata at humingi ito ng gabay sa may kapal. Minsan isang araw ay nagdiwang ng kaarawan itong si Marcial. Nagpapiging ito at nagpahanda ng napakaraming pagkain. Nagtaka naman si Petring sa napakalaking handaan. Hindi naman ganito noon ang asawa. Nang tanungin niya ito, nais lang daw ni Marcial na mag-iwan ng maganda at busog na alaala sa posibleng huling taon niya sa mundo. Binatukan naman siya ni Petring dahil hindi nito nagustuhan ang sinabi ng asawa. Napangiti na lamang si Marcial habang naglalakad palayo ang asawa. Isang gabi na puno ng saya at masaganang pagkain ang naganap sa kaarawan ni Marcial. Masaya naman na pinagmasdan ni Celso at Topeng ang mga tao na nagmula pa sa iba't ibang parte ng bayan. Ang ngiti sa mga labi ni Topeng ay napalitan ng pangamba. Isang masamang kutob ang namutawi sa kanyang puso. Pasimple naman siyang nagpaalam sa manggagaway na lalabas muna at magpapahangin. Sumunod pala sa kanya si Celso. Nakita niya ang binata na nasa labas na ng bakuran ni Marcial at biglang bumulusok pataas si Topeng at agad namang nagmadali si Celso ngunit hindi na niya nakita kung nasaan na ang binata. Oy Celso, ano bang tinitingnan mo sa taas? May mga aswang na ba? Sambit ni Marcial na sinakop na ng espiritu ng alak ang kanyang sarili. Ramdam ng manggagaway na may hindi magandang mangyayari. Nagtungo pa si Celso sa tahimik na lugar at tinawag niya ang kaibigang diwata ng kalikasan at nakiusap na balaan siya kapag nakaramdam sila ng panganib. Tumugon naman ang mga diwata sa pamamagitan ng pagyuko. Kinabukasan ay agad nagtungo si Celso sa bahay ng binata. Subalit wala ito doon. Pakiramdam ng matanda, ang presensya ni Topeng ay dinala siya nito sa isang maliit na talon. Doon niya nasipat ang binata na umupo at nakapikit habang bumubuhos sa katawan nito ang sariwang tubig. Umupo na lang muna siya sa isang bato at hinintay ang binata. Hindi na niya namalayan na nakaidlip na pala siya. Sa kanyang pagising ay nasa harapan niya na ang binata na nakaupo rin sa malaking bato at nakangiti ito sa kanya. Ay nako, pasensya ka na Topeng, nakaidlip ako. Nais ko lang sana kitang kausapin tungkol sa pag-alis mo kagabi. Tugon dito ni Celso. Habang naglalakad ay ibinahagi ni Topeng ang panganib na naramdaman kagabi. Ayon pa rito, malapit na ang dugong buwan, kaya dapat madaliin na ang paghahanda. Sa pamamahala ni Celso at Marcial, ay naging handa na ang mga tao.
Ang mga babaeng buntis at mga kabataan ay nasa 2 lugar ang taguan. Habang papalapit na ang pagdugo ng buwan, ay nagsilikasan na rin ang mga tao sa kani-kanilang itinalagang tahanan, upang kahit papaano ay masanay sila sa ilalim ng lupa. Isang dapit hapon, ang araw ay papalubog na sa kanluran at mula sa silangan ay lumabas na maputi ang napakalaking buwan. Ito na ang pinaka kinatatakutang gabi ng mga tao. Ang ilan ay nag-iiyakan na nang masilaya nila ang buwan. Ang mga mandirigma ay nakahanda na rin, tangan ang kanilang sibat at mga itak. Mula sa ikalawang palapag ng bahay ay nakahanda na rin si Marshall at ang mga tauhan nito, hawak ang mahabang baril. Hindi rin nagpaawat si Petring, maging ito ay nakisali na rin kasama ang kanilang 2 binatang mga anak. Habang si Celso naman ay nasa bahaging hilaga, kasama ang iilang kalalakihan na handa na rin sa digmaan. Samantalang si Topeng ay nasa tuktok ng burol, nakaupo ito at nakaharap sa buwan. Habang papataas ang buwan ay unti-unti nang nagbabago ang kulay nito. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, sa pagdilat ng mga mata ni Topeng, ay lumabas na ang mga nagkukumpulang ibon sa ere na mula sa silangan ay nagtungo ng kanluran. Napakarami nito. Animoy lumikas rin ito ng lugar, habang ang mga aso ay isa-isa nang nag-uungulan. Sa pagtayo ni Topeng ay ang buwan na nagkukulay pula ay tuluyan ng nagpakita. Tumambad naman kay Topeng ang mga nilalang na nagtatakbuhan papalapit sa kanilang direksyon. Hindi mabilang ang mga nilalang ng dilim na sumugod sa kanila. Kasunod nito ang mga nakakabayong mangdirigma ng impyerno. Sa pagsigaw ni Marshall ay sinindihan na ng mga tauhan ang mga kumpol ng kahoy sa gitna ng palayan. Nagliwanag na ang paligid gawa ng apoy. Hanggang sa nasilayan na nila ang mga malalaking aso na puro kulay itim. Sa hudyat ni Marshall ay pinaputukan na nila ang mga pulutong ng mga asbo. Sa bawat tama ng bala ay nagdudulot ito ng matinding sugat dahil na rin sa mga salamangkang nakapaloob sa bawat bala na dulot ni Celso. Sumugod na rin ang mga tao sa mga asbong nakalapit na sa kanila. Ang bawat pinto ng mga taguan sa ilalim ng lupa ay naglitawan na rin, kasabay ang mga diwata na nagsilbing tagabantay sa mga tao. Sa bawat hampas ng kamay sa hangin ng mga diwata ay tumitilapon ang mga asbo. At nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng mga tao at aswang. Hindi maiwasan ni Marshall na manlumo sa bawat taong napapatay ng mga asbo. Nakikipaglaban rin ng gusto ang pamilya niya sa pamamagitan ng pagbaril sa mga aswang. Hindi pa man naubos ang mga asbo. Sumunod naman ang mga abwak na biglang umahon mula sa lupa. Naglipa na rin ang mga sigbin sa paligid. Sa pag-atake ng mga mandaragit ay sumugod rin si Celso mula sa hilaga. Nagpakawala ito ng tigalpo sa ere na agad nagpabagsak sa iilang mandaragit. Sinigurado na ni Celso na hindi na siya matatalo ng mga mandaragit tulad ng dati. At nasa likuran din ni Celso ang 6 na mambabarang na umanib na rin sa kanya. Nagpakawala ito ng mga insekto na umatake sa mga mandaragit. Habang nakikipaglaban sila sa mga aswang lipad, ay naaninag ni Celso ang mga
maranhig na gumagapang sa lupa. Agad siyang tumakbo at sinabihan ang mga tao na magsibalikan sa loob ng bahay. Hindi naman may iwasan na may iilang tao na nauhuli ng mga maranhig, ngunit may napakalakas na hangin ang bumubulusok pababa at nadagit ang mga maranhig. Sa pagbagsak nito sa lupa ay nagiging abo na. Kasunod sa pagbagsakan ng mga maranhig ay ang paglitaw ni Topeng. Hawak ang napakahabang latigo ay pinaghampas niya ang 4 na uri ng mga aswang na sabay-sabay sumugod sa mga binata. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Marshall sa pakikipaglaban ng binata sa napakaraming aswang. "Topeng, kami na ang bahala rito. Puntahan mo na ang mga mandirigma ng impyerno." Sambit dito ni Celso. Matapos tumango ni Topeng ay biglang lumabas ang napakalaking puting pakpak nito. Sa loob ng ilang segundo ay naramdaman ng mga tao ang kapayapaan at kabanalan ng nilalang. At sumugod na ito sa mga nakasakay sa kabayong mandirigma. Inilabas na rin ito ang espiritual na espada. Inundayan niya ng hampas ng latigo ang mga demonyo. Mula sa hindi malamang direksyon ay biglang nagsulputan ang mga malalaking paniki na sumugod kay Topeng. Sa pagbagwis ng pakpak ng binata ay tila sumalubong sa isang dilubyo ang mga malalaking paniki at nagsipagbagsakan na sa lupa. Muli naman niyang hinarap ang mga mandirigma. Pinagtataga naman niya ito habang bumubulusok pababa. Sa pagbalik niya sa ere ay pinaikot niya ng napakabilis ang latigo at sa pagbitiw nito sa mga mandirigma ay tumama sa mga ito ang mga patalim sa anyo ng hangin na naging dahilan na maputol ang ibang parte ng kanilang katawan. Samantala, ang mga abwak ay nagpalit anyo na bilang malalaking bayawak. May iilang tao rin na itong nakagat at binawian na ng buhay. Sumugod naman ang mga insekto ng mga mambabarang sa mga malalaking bayawak. "Ismeng, mambabarang ka pala. Tulungan mo kami," sigaw ni Marshall habang nilalapitan na sila ng isang bayawak. Bumaling naman ang atensyon ni Ismeng sa itaas ng bahay. Nag-usal ito at naglabas ng isang salagubang. Paglipad nito ay bigla itong dumami at pinagkumpulan ang bayawak. "Salamat, Ismeng. May bigas ka mula sa akin," sigaw muli dito ni Marshall. Habang ang mga diwata naman ay walang patid na nakikipagtagisan sa pinagsamang puwersa ng asbo at mga abwak, at ang mga engkantong kahoy ay pumaibabaw na sa pinagtataguan ng mga tao, at dito pinalibutan ng mga ugat ang ibabaw ng lupa bilang proteksyon. Mula sa maraming bilang na mandirigma ng impyerno ay iisa na lamang ang natira. Bumaba na sa lupa si Topeng at muling nag-anyong tao. Naglakad ito patungo sa demonyong nakaupo na sa lupa habang umaatras. "Humawak ka sa aking kamay. Kahit ang pinakamasamang nilalang ay kayang patawarin ng ating Ama," pakiusap dito ni Topeng. Subalit, tumawa lang ang demonyo. Tumayo ito at sinugod si Topeng gamit ang espada. Ngunit bago pa man niya mataga itong si Topeng, ay tumama na si demonyo ang isang kidlat. Napaatras ito at dito na tuluyang biglang naglihab. "Panginoon ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa,"
Wika dito ni Topeng. Habang naglalakad si Topeng sa gitna ng labanan, ay ibinuka niya ang kanyang mga kamay at sumigaw ng, "Humawak kayo sa aking mga kamay. Kahit ang pinakamasamang nilalang ay kayang patawarin ng Diyos." Natigilan ang lahat. Muling nanumbalik kay Celso ang eksena sa unang pagkikita nila ni Topeng. Subalit, sinugod ng mga aswang si Topeng. Pinagkumpulan ito at makalipas ang ilang segundo, ay nabura ang mga aswang sa pagliwanag ni Topeng. Mula sa pagkaluhod ng 6 na mambabarang, ay tumakbo ito papalapit kay Topeng. Humawak ito sa kamay nito. Dahang-dahang naging kulay puti ang mga buhok ng mambabarang at umayos ang itsura mula sa kulubot na balat. Matapos nito ay muling humarap si Topeng sa buwan. Nagpakawala ito ng liwanag patungo sa buwan at ang kulay pula ay unti-unting bumalik sa pagiging kulay puti. Nang matapos ang digmaan, ay tanging pag-iyak at pagyakap na lamang ang nagawa ng pamilya sa bawat taong nasawi sa labanan. Naglaho na rin ang mga diwata ng kalikasan, hudyat na tuluyan ng nagtapos ang digmaan. Sa gabi ding iyon ay nagpaalam na sa kanila si Topeng. "Topeng, bago ka umalis, nais kong magpasalamat sa iyo. Pangako, poprotektahan ko at pangangalagaan ko ang bayan na ito. Maraming salamat." Wika dito ni Marshall. Hindi makapaniwala si Marshall kahit ang demonyo ay nais pa ni Topeng na baguhin isang pambihirang nilalang. Sa paglisan ni Topeng ay mas nagkakaisa pa ang mga tao sa bayan. Naging mapagbigay na rin si Marshall sa mga tao. At si Celso ay nagkaroon na ng kaakibat sa pangangalaga sa lugar kasama ang 6 na dating mambabarang. Kung dati ay kinatatakutan sila, ngayon ay sa kanila na lumalapit at nagpapagamot ang mga tao. Kung natapos man ang digmaan sa bayan ni Celso, ay mag-uumpisa naman ang panibagong misyon ni Topeng sa panibagong bayan na kanyang papasukin. Sa isang tahimik na baryo, ay bumili ng lupa si Topeng upang gawing palayan. Sa pagkakataong ito, isang negosyante ang pagpapakilala niya sa mga tao. Isang negosyante na sumamang magsaka ng lupain kasama ang mga trabahador nito. Isang pambihirang nagmamay-ari ng lupain na lumulusong sa putikan upang magtanim ng palay. Hindi naging mahirap kay Topeng ang magkaroon ng mga tauhan na tapat sa kanya dahil na rin sa ugali nitong mapagkumbaba at napakabait. Tanging pagkaiba nito ay ang itsura. Ngunit nakikisama sa mga trabahador na animoy kaisa sa mga ito. Subalit hindi talaga may iwasan na may mga taong naiinggit sa iba. Tulad na lamang ni Ramon, isang negosyante rin na nagmamay-ari ng lupain. Mas malaki na di hamak ang palayan niya kumpara sa palayan ni Topeng. Ngunit hindi nito nagustuhan ang pagtapat ni Topeng sa kanyang palayan. Isang araw ay bumisita si Ramon sa bahay ni Topeng. Malugod naman itong pinatuloy ng binata. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Ramon at inalok niya ng malaking halaga si Topeng upang bilhin ang lupain nito. Ngunit nakangiting tumanggi ang binata. Nainsulto naman si Ramon dahil tila naliliitan si Topeng sa salaping ibabayad ni Ramon sa maliit niyang sakahan. "Masyado kang mayabang, bata. Akala mo napakadaling magpalago ng palayan?"
Matapang na wika dito ni Ramon. Ganun ba? Pasensya na po, Ginoo. Pero masaya na po ako sa kalagayan ng aking palayan. Mahinahong tugon ng binata. Dahil sa tagpong iyon, binalak ni Ramon na sirain ang pangkabuhayan ni Topeng. Isang gabi, nag-utos si Ramon na sirain ang mga pananim ng binata sa pamamagitan ng lason na ihalo sa tubig. Dahil sa bihasa na si Ramon pagdating sa palay, alam niyang magiging epektibo ang gagawin niyang panlalason. At matagumpay nga niyang nagawa ang plano. Hindi aabot ng 1 linggo ay mamamatay na lahat ng pananim ni Topeng. Subalit, lumagpas na ng 1 linggo ay mas yumabong pa ang mga pananim ng binata. Bagay na labis ipinagtaka ni Ramon. Pinagalitan naman niya ang mga tauhang inutusan dahil sa palpak nitong trabaho. Bagkus ang nangyari ay nagiging payat at bumagal ang pagtubo ng mga pananim ni Ramon. Nang umabot na ang panahon ng anihan, ay mas nauna pa si Topeng na nakapag-ani. Bukod sa mas mataas na pasahod, ay malaking bagay rin ng mga palay ang natatanggap ng kanyang mga trabahador. Umabot pa ng 1 buwan bago nakapag-ani si Ramon at laking gulat niya dahil ang mga bigas ay lahat sira na. Napakalaking pagkalugi ang natamo ni Ramon. Sumugod ito sa bahay ni Topeng na galit na galit. Topeng, anong ginawa mo sa mga pananim ko? Matapang na tanong ni Ramon, sabay duro nito sa binata. Wala po akong ginawa sa mga palay niyo, Ginoo. Baka ikaw, may ginawa ka sa mga pananim ko. Tugon dito ng binata. Galit naman na umalis si Ramon dahil sa sinabi ni Topeng. Dahil sa pangyayari, ay balak ni Ramon na sa susunod na anihan ay mas matindi pa ang kanyang gagawin. Samantala, napadpad naman si Topeng sa lugar dahil sa pangitain na naman ng anghel na ipinakita sa kanya. Isang mangkukulam na may lahing aswang ang nag-uumpisang umusbong sa bayan. Dahan-dahan na rin itong nagpakalat ng kanyang lahi sa pamamagitan ng pagyanggaw na pinapadaan nito sa pangkukulam. Kasalukuyang pang inaalam ni Topeng ang katauhan sa nasabing nilalang, kaya maigi ang pagsipat niya sa mga kakaibang gawi ng mga tao. Subalit magaling yata magkubli ang aswang na iyon. Gabi-gabing pinapain ni Topeng ang sarili, subalit wala pa ring nangyayari. Minsan madaling araw na nang naglakad papauwi ang binata. Nakarinig siya ng babaeng umiire ng malakas. May isisilang na sanggol sa mga oras na iyon. Lumapit ng bahagya ang binata sa bahay. Nais niyang masiguro na ligtas ang sanggol na ito'y maisisilang. Sa kanyang pagsipat sa bahay, sa di kalayuan, ay may nakita siyang aswang na lumilipad, pumapaikot sa bubong ng bahay. Biglang lumapit ang binata at nilatigo at hinila niya ang aswang sa loob ng kakawyan. Inapakan niya sa sikmura ang aswang at hinawakan ang bibig. Animoy nagulat ang aswang sa ginawa ng binata. Wala itong bahid ng takot at pag-aalangan na ilapit ang sarili dito. Isang yanggaw. Wika dito ni Topeng. Kinapa ni Topeng ang katawan ng aswang. Nagpupumiglas man ito at inaatake si Topeng. Subalit, hinahawi lang ng binata ang mga kamay ng aswang. At mula sa tagiliran nito, ay hinugot niya ang isang itim na sisiw.
Basa ito at nanglalagkit. Umangil naman ang aswang sa tindi ng kirot. Ang sisiw na iyon ay buhay na buhay. Habang hawak ng kamay ay biglang nagliyab ang sisiw at ang aswang ay dahang-dahang nagpalit ng anyo bilang tao. Isa itong babae na paatras at sumandal sa puno habang tinatakpan ang buong katawan. Animoy nasisiraan na ng bait ang babae. Sinong demonyong gumawa sa'yo nito? Kawawang tao. Wika ni Topeng sabay hawak sa ulo ng babae. Humayo ka at bumalik na sa pamilya mo. Dagdag pa ng binata. Agaran tumakbo naman palayo ang babae. Tumingala si Topeng at bumulusok ito paitaas. Maigi niyang pinagmasdan ang paligid mula sa ere. Simula noon ay halos gabi-gabi ay may nauhuling yanggaw ang binata. Pinagaling niya ito at bumalik sa pagiging normal na tao. Ang mangkukulam na aswang na si Greta ay nagtataka na kung bakit unti-unting nababawasan ang kanyang mga kampon. Minsan isang hapon ay nakasalubong niya ang isang babaeng minsan na niyang nayanggaw. Sa paglapit niya sa babae ay laking gulat na lamang niya dahil isang normal na ang naturang babae. Hinala ni Greta na may malakas na albularyo sa kanilang lugar. Dahil sa pangyayari ay tumigil muna ang aswang at sinubukang hanapin ang pinaghihinalaang albularyo. Samantala, ilang linggo na lang ay anihan na. Muling nag-utos si Ramon na sirain ang mga pananim ng binata, ngunit iba na sa pagkakataong ito. Isang gabi, pinagtataga ng mga tauhan ni Ramon ang mga pananim ni Topeng. At upang makasiguro ay nandoon mismo si Ramon. Nakamasid ito habang nakangisi. Lingid sa kaalaman ng kalaban, ay kanina pa pala nakamasid sa kanila ang binata. Hinayaan lamang ni Topeng na maisakatuparan ang binabalak ni Ramon. Pagsapit ng umaga, ginulantang si Ramon sa ulat ng kanyang tauhan. Ayon dito, lahat ng kanilang pananim ay nasira sa pamamagitan ng pagputol sa mga ito gamit ang isang matalim na bagay. Agad nagtungo ang negosyante at nanlumo na lamang siya dahil walang natira sa kanyang pananim, habang ang kay Topeng ay wala man lang kahit konting sira. Nagtataka si Ramon kung papaanong nangyaring saksing buhay siya sa paglapastangan ng mga tauhan niya sa palayan ni Topeng. Hayop ka, Topeng. May sa demonyong binatang yon. Humanda ka sa akin. Galit na wika dito ni Ramon. Sumugod na naman siya sa bahay ng binata na may dalang baril. Kinumpronta niya ang binata. Ginoo, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gagawin nila sa'yo. Wika dito ni Topeng. Nainsulto na naman ang negosyante at mas umigting pa ang galit nito. Tinutukan niya ng baril ang binata, subalit diretso lang itong tumingin sa kanya at nagwika ito ng, kahit ang pinakamasamang nilalang ay kayang patawarin ng Diyos. Matapos magsalita ni Topeng, ay isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Natamaan sa ulo ang binata at bumulagta ito sa sahig. Agad tumakas si Ramon at ang mga kasamahan nito.
Matyagang nag-abang ng balita si Ramon ngunit parang walang nakadiskubre sa bangkay ng binata. Kaya pagsapit ng hapon ay nagtungo sa kanyang palayan ang negosyante. Pinuntahan niya ang lupain ni Topeng. Laking gulat niya dahil nasilayan niya si Topeng na nakikipagbiruan pa sa mga trabahador nito. Labis na naman ang kanyang pagtataka. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng katawan at ang pagdanak ng dugo ni Topeng sa sahig ng bahay nito. Pero ito ang binata, buhay na buhay. Dito na kinabahan si Ramon. Papaano na lang kung babalikan siya ng binata? Agad siyang nagkubli at bumalik na sa kanyang bahay. Naging aligaga at balisa na si Ramon. Parang mababaliw na siya sa mga nangyayari. Tumibay ang kanyang hinala na isang demonyo itong si Topeng. Samantala, nakahanap na ng bagong bibiktimahin si Greta. Balak niyang yang gawin ang mayaman at maimpluwensyang tao na katulad ni Ramon. Sa pamamagitan nito ay mauutusan niyang maghanda ng malaking piging at ang lahat ng tao ay dadalo, ay yayang gawin niya. Habang papaalis na si Greta mula sa tapat ng bahay ni Ramon, ay nasipat siya ni Topeng. Kitang-kita ni Topeng ang maitim na enerhiya na bumabalot sa babae. Pakiramdam ng binata ay may masamang balak ang babaeng iyon sa bahay ni Ramon. Kaya sa pagsapit ng gabi ay nakamasid na ang binata sa bahay ni Ramon. Sumanib ang binata sa isang puno na malapit sa bahay ni Ramon at matyaga itong nag-abang. Makalipas ang ilang oras ay tumahimik na ang bahay. Tulog na ang mga tao. Nasipat na ni Topeng ang babae na naglalakad sa kalsada. Tumigil ito sa tapat ng bahay ni Ramon. Biglang tumalon ang babae at dumapo sa bakuran ng bahay. Lumuhod ang babae at dumipa. Nag-usal ng engkantasyon. Habang nagsasagawa ng ritual ang babae, ay biglang nag-iba ang panahon. Tila kumukulog na at kumikidlat. Ngunit patuloy pa rin ang babae. Dahil sa ingay ng kulog, ay nagising si Ramon at iilang tauhan nito. Lumbas ng pinto ang negosyante at kitang-kita niya ang nakaluhod na babae. Ikaw, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Matapang na tanong ni Ramon. Tumayo at nagpatuloy sa pag-uusal ang babae. Nang biglang tumama ang kidlat sa kabilang bahagi ng bakuran at lumitaw itong si Topeng. Laking gulat sa mga nakakita. Napalingon si Greta sa binata at bigla itong umangil. Nagpalit ito ng anyo at naging isang dambuhalang aswang. Napasigaw sa takot si Ramon at ang mga tauhan nito. Dali-dali silang pumasok ng bahay at nagsarado. Habang nagkakaharap na sina Greta at Topeng. Ikaw palang naghahasik ng lagim dito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na magbalik loob sa ama. Wika dito ni Topeng. Sino ka sa akala mo? Marahil ikaw ang albularyong pumipigil sa pagpapalaganap ko ng aking lahi. Sambit dito ni Greta. Sumugod ang aswang sa binata. Ngunit sa isang bagwis ng latigo ay tumilapon agad ang nilalang. Nawasak ang bahagi ng bakod. Hindi nagpatinag ang aswang at muling sumugod sa binata. Muling hinampas ni Topeng ng latigo ang aswang
at nakalikha ng malaking pinsala sa isang paa nito. Habang hindi naman makapaniwala sa nasasaksihan itong si Ramon, walang kalaban-laban ang aswang kay Topeng. Labis na itong nanggigigil sa galit. Muli ay nag-usal ang aswang. Subalit, biglang sumugod si Ramon at hinawakan sa leeg ang aswang at binali ito ng walang kahirap-hirap. Inlabas ni Topeng ang espiritual na espada at itinarak ito sa nilalang. Naagnas at naging abo ang aswang. Matapos nito ay naglaho na si Topeng nang matamaan ito ng kidlat. Kinabukasan ay nagtungo si Ramon sa bahay ni Topeng, subalit ang sabi ng katiwala ay nasa palayan ito. Nasipat ni Topeng si Ramon na naglalakad patungo sa kamalig na kinaroroonan niya. Sa pagharap nila ay biglang lumuhod ang negosyante at humingi ito ng tawad. Hinawakan ni Topeng ang balikat ni Ramon at nagwika ito ng, "Kahit ang pinakamasamang nilalang ay kayang patawarin ng Diyos. Tumayo ka, Ginoo. Huwag mong sambahin ang tagasilbi ng may likha." Wika ni Topeng habang nakangiti ito kay Ramon. Napahagulhol na lamang si Ramon sa kabanalan na nararamdaman. Makalipas ang ilang araw ay bumisita si Ramon sa bahay ng binata. Subalit wala na doon ang binata at may inabot ang katiwala rito. Isang dokumento na nagpapatunay na ipinagkaloob na ni Topeng ang kanyang lupain kay Ramon. Kalakip nito ay ang maikling liham mula sa binata. "Naway, alagaan mo ang mga trabahador at pagyamanin ang lupaing ipinagkaloob sa iyo ng may kapal. Paalam, Ginoong Ramon." Hindi makapaniwala si Ramon sa ginawa ng binata. Sa kabila ng lahat na kasamaang dulot nito sa binata, ay naging magpatawad at mapagbigay pa ito. Nagbago ang pananaw ni Ramon sa buhay. Tinupad niya ang kahilingan ng binata. Lumipas pa ang panahon na hindi na muling nagpakita pa ang binata. Sa muling pagbabalik ni Topeng sa kanyang pinagmulan, tanaw niya ang tahanan ng kanyang pamilya. Nanumbalik sa kanyang alaala ang mga sandaling bata pa siya at masayang namumuhay kasama ang mga magulang. Lumapit si Topeng sa bahay at umupo ito sa hagdan. Iniisip pa rin niya ang mga nakaraang alaala. "Iho, anong ginagawa mo dyan?" tanong sa kanya ng isang matandang babae. "Aling Soraya, hindi niyo na po ba ako naaalala?" Nakangiting tanong dito ni Topeng. "Aba, Topeng, ikaw na ba yan? Saan ka ba nagpunta at nasaan ang mga magulang mo?" Gulat na tanong ng matandang kumadrona. Tugon ng binata sa matanda. Nasa masayang lugar na ang kanyang mga magulang. Nagbalik siya upang balikan ang mga alaala sa lugar na kanyang pinagmulan. Natawa naman ang matanda sa mga sinabi ni Topeng dahil parang matanda na itong magsalita. "Nako, Topeng, matagal ko na talaga na nais sabihin ito sa'yo. Alam mo ba kung ano ang nangyari noong ipinanganak ka ng nanay mo?" "Nako, Topeng, kung alam mo lang." Sambit dito ng matanda. Habang ikinikwento ng matanda, ay napapangiti na lamang ang binata dahil umaaksyon pa si Aling Soraya. Sumubsob pa ito sa lupa na labis na ikinatuwa ni Topeng. Matapos ang maaksyong kwento ng matanda,
ay nag-abiso ito sa binata na ipagluluto niya ng masarap na ulam. Kaya nagpaalam muna itong umuwi. Habang natutulog na si Topeng, ay ginising siya ng isang malamig na boses ng isang lalaki. Pagwari niya ay naaninag niya ang nagliliwanag sa labas ng bahay. Sa paglabas ng binata, ay nakita niya ang anghel. Agad yumuko ang binata, hinawakan ng anghel ang kanyang muka at nagwika ito ng, "Nais mo bang masilayan ang iyong mga magulang?" Nakangiting tanong dito ng anghel. Matagal ko na pong ninanais na sila'y makitang muli. Pero hindi pa tapos ang misyon ko sa mundo. Tugon dito ng binata. Napakabusilak ng iyong puso. Mas iniisip mo pa ang kapakanan ng iba kaysa sa pansariling kaligayahan. Humayo ka, Topeng, at sa takdang panahon ay isasama na kita sa kinaroroonan ng iyong mga magulang. Wika ng anghel at naglaho ito dahan-dahan. Nagising si Topeng sa pagkatok ni Aling Suraya. Bitbit nito ang masarap na ulam at sabay nilang pinagsaluhan ang inihanda ng matanda habang nagkikwento na naman ang matanda sa karanasan niya nang minsang nakakita na naman siya ng isang aswang. Mga kabaryo, iilan na lang kaya ang may mga napakabusilak na puso sa panahon ngayon? Para kay Topeng, ang bawat isa ay may pagkakataon pang magbago. Sana isaisip natin ang pagpapatawad at ialalay sa Ama ang lahat-lahat. Ang kwento ni Topeng ay isang leksyon na kailangan natin sa panahon ngayon. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ni Topeng. Naway may napulot kayong aral at may natutunan kayo sa kwentong ipinadala sa atin. Maraming salamat. Okay, so yun. Kamusta mga kabaryo? Bali, hanggang dito na lang yung kwento ni Topeng, no? Parang yung, ewan ko lang parang kasi yung kwento ni Topeng ngayon is dalawang kwento siya sa isang, paano ko ba sasabihin? Dalawang karanasan sa isang kwento. No? Ganda rin kasi nga yung una is yung, pero napaagrabe yung una rito kasi isipin mo, grupo ng mga aswang yung nakalaban niya, no? Tapos balik tayo sa pinagmula ni Topeng, medyo questionable lang sa akin talaga. Kasi hindi naman antingero yung tatay niya, pati yung nanay niya. Diba wala nga silang alam sa lihim na karunungan, no? Tapos, ito si Aling Suraya, kumadrona. Hindi ko lang alam kung paano kaya pwedeng napili lang si Topeng, no? Na maging, sige, ito na yung itinakda natin. Parang gano'n, no? Sa akin lang naman. Kasi nga, yun nga, napasok sila ng gabunan. No? Tapos, ang hirap i-explain kasi nakakapagtaka. Bata pa lang siya talagang, kumbaga, ewan ko kung gabay to ni Topeng pero hindi di ba kabaryo? Kasi nga, kumbaga parang, sino ba tong, parang ang style ng kwento rito, parang kay Jerry Salvacion. Kung natatandaan nyo ba, di ba si Jerry Salvacion, gabay din, may gabay din to. Pero, yun nga, sabi ko ron, parang si Jerry Salvacion yung pinakamalakas sa lahat ng antingero. Pero ito kasi si Topeng, hindi to antingero talagang. Hindi ko alam kung sugo ba tawag sa kanya o itinakda. Kasi wala naman siyang tangan na mutya o medalyon. So talagang purong lang, yung espadang lumilitaw, no? Siguro
yung espada na yun hindi naman literal na nagpapakita. Kumbaga, parang ano lang, espada sa spiritual na aspeto, no? Kumbaga, yun lang, nakakita lang sa espadang yun. Siguro yung mga aswang o kung ano pa man. Yun lang siguro. Pero yung latigo, grabe yun. Ini-imagine ko kanina nung bumaba siya, may dalang latigo. Talagang ang lakas nun para sa akin. Tapos, yun nga, alam niya na yung tumatak na linya ni Topeng, di ba? Lagi siyang nagsasabi na mapapatawad ang lahat. Grabe, dun pa lang goosebump talaga, nakakapanindig balahibo, no? Kasi sabi nga sa kwento, mapagpatawad talaga to si Topeng. Kasi nga, nabagay kasi parang ugali na niya yung ugali ng mga anghel, no? Nga lang, sa laban ng kanan kaliwa, marahas talaga sila. Kasi kung alam nilang panig ka sa kabila, meron naman na chance na, kasi ilang chance din yung binigay ni Topeng na buhayin to yung mga kaaway niya. Kita mo si Celso, di ba? Yung sa unang part, si Celso na manggagaway. Bago to dumating si Topeng, parang pabago na rin tong si Celso kasi nga kinalaban niya na rin mismo yung mga aswang nun eh. Mag-isa lang naman siya, hindi niya kaya. So, parang ang naging senaryo ni Celso, wala na, parang eto na, hanggang dito na lang. Biglang lumiwanag, tas imaginein mo yung para siyang nakadipa si Topeng, tas may hawak na latigo. Grabe, napakalakas nun. Hindi ko alam kung anong uri ito ng anghel. Hindi natin alam na kung divino ba to. Feeling ko mas malakas pa to sa divino, sa ermitanyo. Kasi nga, mismong anghel nakakausap ni Topeng, di ba? Yung ganong kapangyarihan pa lang talagang alam nyo na ang lakas niyan. So, yun, wala na tayong dapat pang pagtalunan sa lakas ni Topeng. Kumbaga, yan na yan eh. It is what it is na. Sabi nga nila. So, yun. Hanggang dito na lang mga kabaryo. Bali, yun nga, medyo humupa naman na yung mga baha-baha sa lugar natin, no? Sa mga inabot ng bagyo. Sana, ligtas kayong lahat habang nakikinig ng kwento ngayon. At, yun. Paano ba? Medyo okay na eh. Nakuha ko na yung laptop natin. Okay na. Hindi na hassle mag-narrate. Yun nga lang yung boses natin. Hindi pa fully healed kasi yung sipon okay na. Yung ubo na lang matagal talagang mawala. So, kayo na, pasensya muna kung may mga medyo may ngongo words akong nababanggit o hindi ko nababanggit ng ayos. Kayo nang bahala, no? So, paano bang gusto ko? Hindi, gusto nyo. Shoutout ko muna, no? Bali, yun. Ito yung mga shoutout ko is yung nakaraan lang to. Bali, babalikan ko lang ulit, no? So, hintayin natin. Wait lang, Ito, umpisan ko. Ito mga kabaryo, mabilisan lang. Basa lang talaga. Sa susunod na babawi, babasahin yung mga comment nyo. Gusto ko munang i-shoutout si Ma'am Roslyn De Lopere na member pa rin sa ating channel, no? Salamat, Ma'am Roslyn. Brain Omega, yun, salamat, boss. Nario Matim, salamat po. Si Ramonita Verdugo, yun, si Nanay Ana, salamat po, Nay. Mary Chris Dumael, salamat po. Si Ma'am Arlene Culsbesa, salamat po. Alma Hornales, salamat. David Hunyega from KSA, salamat. Azil Gumban, si Ma'am Azil. Andre Bricks, Joel Di Guzman, yan. Vanessa Rose Mallorca, salamat po. From Antique, no? Pinay sa Cyprus, salamat po, Nay. Abigail Salonga, salamat. Lily Simala, salamat po. From Europe naman. Jenny Golosino, salamat. From the Ilocana Vlog, salamat po. Si Blue, no, na Suki rin, salamat. Blue. Inday Samante. Susan Manalo, salamat po. Sakit naman kasi nangyari kay Mang Kanor dahil sa inggit, walang yasin. Kaya lang, kabaryo, ano bang name ang pwede namin itawag sa'yo? Masyado kasi generic yung kabaryo. Anyways, ano na lang, Pogi.
Nice. Ma'am Susan Manalo, pogi na lang. Si Ma'am Bedroom Boys lagi ito. Si Ma'am Susan. Yun na lang. Pag ayaw nyo ng kabaryo, pogi. Pogi for short. Joke lang. Baka may magalit na naman. Happy si Granny. Salamat po. Si Tita Sareno. Lagi rin siyang nakasubaybay sa atin. Salamat, Tita. Ingat po. Candelaria Manaloto. Salamat po, Ma'am Candelaria. Lisa. Asan yung iba? Username. Si Ma'am Elsa Constantino na nasa Pilipinas na raw. Charlune Rolan, salamat boss. Jacas Manso. Carmelita Pruna. Charlene Gumansing. Lisa. Catherine Blasquez. Inday ng Pari, salamat po. Julie. Rhea Galang, salamat ma'am. Marita Aaron, salamat. Maymay Sinita, salamat po ma'am Maymay. Asan na iba? Marami. Parang may sipon pa rin ako. Inday Game Eva La Rosa. Salamat po, ma'am. Hazel Borzena. Salamat. Emma Kuruki. Salamat po. Ito, pa-shoutout kabaryo dito sa Malta, Europe. Salamat po. Si Ma'am Marilu Matsuda rin, na lagi rin nakasubaybay. Leo Daban. Salamat. Pilipina Palsario. Si Ma'am Gina Tatwala. Salamat po. Uncle George. Sorry, ayun narinig nyo, di ba? May ubo pa. Christine Farado, salamat ma'am. Monica Flores, yun. Si Boss Shifter Place, salamat. Araceli Asahi, salamat po ma'am. Tahani Vlog, Jasper James, Kabunok Vigente, salamat boss. Mercedita Dagokdokan, tama ba? Ma'am Mercedita. Carol Manso Abrigo. Maria Cazusa, salamat po. Amaro Felomina, Pedro Tampos, Joben Bansale Delgado, salamat Boss Job. Meron pa, kay Carding. Loading. Wait lang. Umpisa natin kasi yung mga hindi ko lang nabanggit. Pero yung mga comment nyo, babasahin ko sa susunod yan, kabaryo. Mark Fold De Borja, salamat boss. Si Ma'am Maricel Sumiyaya na laging nakikinig din, na member din natin yan, si Ma'am Maricel Sumiyaya. Salamat, Ma'am. Emil Bautista. Maria Minda Siplon, salamat. Mix Checks, salamat po. Liloan Cebu, yon from Liloan Cebu, salamat. Ayun, nabasa ko natin ibang name. Marivic Orcajo, salamat ma'am. Saan yung iba? Abdullah Kyung Kim, salamat boss. Ayan. Bongbong Colorge. Salamat boss, nalilito sa name. Zairi Kai na nakilyaton, salamat. Patama na lang boss. Asan ang iba? Avera Dani, Jeffrey Tolentino, salamat. Lisa yan. Femi Batala, salamat boss. Virginia Velay, salamat. Amber Katuday, salamat boss. Shoutout na lang po sa ate ko na taga Cavite. Yun. Amber Katuday, salamat. Darren De Leon, salamat boss. Hazel Borsena, nabasa. Ayun. Margie Hulpapa Chakala. Ang haba, boss. Pero alam mo na, ikaw lang yan. Inday ng Paris, salamat po ulit, Ma'am Inday. Jeveline Octubre, salamat from Riyadh, no? Jana May Buado, salamat. Cora Hidalgo, yun. Charita Dakles. Saan yung iba? Rosel Gabawa, salamat ma'am. Monica Flores ulit from Lebanon. Arvin Galit. Kumagalit sa akin, boss. Demigods, salamat sa'yo. Doris Rolich, no? From ito, tagal to si Ma'am Doris. Bumalik lang ulit ngayon. Hazel Samonte, salamat. Jake Ponce.
Freddy Alhambra, salamat. Lourdes Grace Garte, salamat po ma'am. Ginabel Bugador. June Julie Satsun. Ayun, June Julie. Ayan, nabasa na natin ulit yung iba. Ang dami yung comment na gusto kong basahin pero hindi nakakayanin eh. Medyo bitin pa yung boss natin. Maria Teresa Calinaw, salamat po. Nelia Tijano, salamat. Saan iba? Evelyn Fall from Germany, salamat po. JM Pomoseno, salamat boss. Ayan, si Ma'am Elsa Constantino ulit. Apple Pie, na yun late ko nabasa Ma'am Apple Pie. Salamat. Insorio Reyes, no? Ayun, si Ma'am Insorio, lagi rin ito si Ami, no? Eduardo Amador. Si Michael Marcelo, ang sabi niya, ipagpatawad niyo po, naguluhan po ako sa kwento. May mga ganun talaga, medyo nalilito, pero pagpasensya niyo na mga boss. RBM 5614. Meralona Faday Guyog, salamat. Rose Burse, salamat po. Charles Maribic from OFW from Qatar. Yun, so yun lang. Ayun, meron pa. Nedy Singian de la Cruz. Ayan. Magdalena Aguas, salamat. Dari Levine, salamat boss. Yun na lang muna. Marami akong gustong basahin. Babalikan ngayon, babasahin yung mga mga comment nyo. Sa ngayon, mga name lang muna tapos comment kayo rito, isasabay natin next upload. No, bali muli, ako to si Ray, no, ng Kwentong Baryo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod ng kwento mga kabaryo. Hingal na ako. Ang haba ng duration ng kwento ni Topeng. So yun, muli maraming salamat. Hanggang dito na lang. Salamat.